Nagsisimula sa tinig ng isang manunulat na nagpapaliwanag kung ano ang kasaysayan, maraming Amerikano ang kilalang matigas, individualista, at mabilis na sirain ang anumang nakikita nilang banta. Lumipat sa isang tahimik na hapon noong 1892 sa teritoryo ng New Mexico bago ito opisyal na naging isang estado. Isang babaeng nagngangalang Rosalie, isang immigrant na nagsisimulang magbagong buhay kasama ang kanyang pamilya, ang biglang naharap sa isang bangungot. Isang grupo ng mga katutubong mandirigma ang sumalakay sa kanilang tahanan ng walang babala. Hinihimok siya ng kanyang asawa na takbuhan at protektahan ang kanilang 3 anak. Ginagawa niya, ngunit masyadong mabilis ang pangyayari sa trahedya. Pinatay ang kanyang asawa, pinugutan ng ulo sa harap niya at sa mga bata. Ilang sandali pa, nagpatuloy sa pagpapaputok ang mga sumalakay at kinuha rin ang kanyang mga anak. Kasama na ang sanggol na nasa kanyang mga bisig. Balot ng dugo at kalungkutan, tumakas si Rosalie papunta sa kakahuyan at nagtago sa ilalim ng isang natumbang puno, kayakap ang kanyang walang buhay na sanggol. Kalaunan ay nakatakas ang mga umaatake. Walang kamalay-malay na nakaligtas siya. Si Rosalie na lang ang natitirang buhay sa buong pamilya niya. Sa sandaling iyon, ipinakita ng mundo kung gaano kalupit ang mabuhay. Samantala, sa Fort Mahinger, makikilala natin si Kapitan Joseph Blocker, isang veteranong opisyal ng hukbong katihan ng Estados Unidos na gumugol ng mga dekada sa pagbihag ng mga katutubo at pakikipaglaban sa mga marahas na tunggalian sa buong kanluran. Habang papalapit ang kanyang pagre-retiro, natanggap niya ang isang huling atas ng direkta mula kay Pangulong Benjamin Harrison. Kailangan niyang samahan ang isang pinuno ng digmaan ng Cheyenne na nagngangalang Yellow Hawk kasama ang kanyang pamilya pabalik sa kanilang tinubuang bayan sa Montana. 7 taon na silang nakulong at ngayon ay pinalalaya na. Kabilang sa grupo ang anak ni Yellow Hawk na si Black Hawk, ang kanyang asawang si Elk Woman, ang kanilang batang anak na si Little Bear, at ang anak na babae ni Yellow Hawk na si Living Woman. Ipinaliwanag ni Colonel Biggs na napili si Joseph dahil marunong siya sa wikang iyon, nakakaintindi ng katutubong teritoryo. At alam ang daan patungo sa isang lugar na kilala bilang Bear Valley sa Montana. Si Yellow Hawk ay may malubhang sakit na kanser at ang pag-uwi niya ay naglalayong mapabuti ang imahe ng gobyerno sa paningin ng mga katutubong bansa. 2 taon na ang nakalilipas, isang kakilakilabot na pangyayaring tinatawag na Wounded Knee Massacre ang nag-iwan ng pagkamatay ng mahigit 250 katutubong lalaki, babae, at bata. Ang layunin ng paglabas na ito ay upang pahinain ang pananaw ng publiko, hindi dahil sa pakikiramay. Tumanggi si Joseph noong una. Mayroon siyang lahat ng dahilan para gawin iyon. 16 na taon na ang nakalilipas, nakipaglaban siya kay Yellow Hawk sa isang labanan at nasaksihan ang marami sa kanyang mga kapwa sundalo na brutal na namatay. Taglay pa rin niya ang matinding hinanakit at trauma mula sa digmaang iyon. Pero opisyal na ang utos at galing sa Pangulo. Kung tatanggi siya, mawawalan siya ng pensiyon at posibleng maharap sa parusa. Nang mapagtanto niyang wala na siyang ibang pagpipilian, naghanda si Joseph para sa paglalakbay pahilaga. Pumipili siya ng mga mapagkakatiwalaang tauhan kabilang sina Sergeant Metz, Corporal Woodson, Lieutenant Cader, at Private Desjardins. Iniabot sa kanya ng koronel ang mga dokumentong nagpapatunay ng autorisasyon ng gobyerno, isang bagay na malamang nakakailanganin niya sa paglipas ng panahon. Kapag ang grupo ay nasaayos na, nasandatahan, at handa na, kumukuha sila ng huling litrato ng sama-sama. Magsisimula na ang kanilang mahaba at walang katiyakang paglalakbay. Mula New Mexico hanggang Montana, mahigit 2,000 metro nang hindi mahuhulaan na ilang ang nasa unahan. Habang nagpapatuloy ang paglalakbay, inutusan ni Joseph si Woodson na kumpiskahin ang mga ari-arian ni Yellow Hawk at ng kanyang pamilya. Naglagay din siya ng mga kadena kay Yellow Hawk at sa anak nitong si Black Hawk upang maiwasan ang anumang tangkang pagtakas. Pagkatapos ng magdamag na pagcamping, nagpatuloy ang grupo kinabukasan. Sa daan, nakasalubong nila ang mga nasunog na labi ng bahay ni Rosalie. Mula sa palasong nakatusok sa katawan ng kanyang asawa, agad na nakilala ni Joseph ang mga sumalakay bilang si Comanche. Sa loob ng nawasak na bahay, natagpuan nila si Rosalie sa isang nakakadurog na kalagayan. Nawawala ang kanyang isipan sa gulat at kalungkutan. Tinatrito niya ang mga walang buhay na katawan ng kanyang mga anak na parang natutulog lamang ang mga ito. Dahan-dahan, nagawa ni Joseph na igabay siya palayo sa mga guho at dinala siya sa kampo. Ngunit nang mapansin niya ang pamilya ni Yellow Hawk sa malapit, muling bumalik sa kanya ang trauma. Para sa kanya, lahat ng katutubo ay parang mga Samire sa kanyang mundo. Tumanggi si Rosalie na ilibing ng mga sundalo ang kanyang pamilya. Iginiit niya na siya mismo ang gagawa nito bilang kanyang huling pamamaalam. Pagkatapos niyang mailabas ang lahat ng kanyang kinukubkob na kalungkutan ay saka lamang niya tuluyang hinayaan ang iba na tumulong sa kanya. Nang matapos ang libing, tahimik niyang hiniling kay Joseph na ilibing siya sa tabi nila kung sakaling mamatay ito sa daan. Nagpahayag ng habag ang pamilya ni Yellow Hawk sa pamamagitan ng pagpapahiram ng malilinis na damit. Ngunit ng gabing iyon, dahil sa labis na kawalan ng pag-asa, muntik na niyang wakasan ang sarili niyang buhay. Sakto lang ang oras na pinigilan siya ni Joseph. Kinabukasan, may mahalagang bagay na ibinahagi si Yellow Hawk kay Joseph.
Dapat ay limitado ang mga Comanche sa kanilang reserbasyon sa Oklahoma, ngunit marami pa rin ang malayang gumagala at maaaring maging lubhang mapanganib. Bilang isang pinuno ng digmaan ng Cheyenne, alam na alam niya kung gaano sila kalupit ito. Nag-alok siya ng tulong sakaling may isa pang pag-atake, ngunit tumanggi si Joseph na tanggalin ang pagkakagapos nito. Nagpapatuloy ang grupo sa malalawak na kapatagan at mga burol. Tapos bigla na lang may umalangaw na putok ng baril sa malayo, at tinamaan si Desjardins. Sumugod ang mga mandirigmang Comanche mula sa magkabilang panig, pinalilibutan sila. Isang matinding labanan ang sumiklab. Sina Yellowhawk at Blackhawk, na pinipigilan pa rin, ay nakahanap ng paraan upang lumaban kasama ang mga sundalo. Nagawa ng grupo na itaboy ang mga sumalakay, ngunit malaki ang naging kapalit. Hindi nakaligtas si Desjardins sa sugat at si Woodson ay malubhang nasugatan. Tumakas ang natitirang mga Comanche, dahil sa matinding galit at dalamhati. Pinaputok ni Rosalie ang buong sandata niya sa isa sa mga patay na umaatake, naalala ang lahat ng nawala sa kanya. Kumapit si Woodson sa buhay, at inaalagaan siya ni Rosalie habang dinadala ng grupo ang bangkay ni Desjardins upang ilibing mamaya. Nang makita ang kanilang kahandaang lumaban kasama ang grupo, sa wakas ay inalis ni Joseph ang mga gapos mula kina Yellowhawk at Blackhawk. Nilinaw niya na kung sakaling magbalik loob sila laban sa kanila, hindi siya magdadalawang isip na patayin sila. Habang naglalakbay, tahimik na nag-uusap sina Joseph at Rosalie tungkol sa pananampalataya at kaligtasan. Isang bagay na kapwa nila lubos na kailangan sa isang paglalakbay na puno ng kamatayan at panganib. Mas lalong nagiging malupit ang paglalakbay. Sinusubok sila ng mga bundok, lambak, ilog, at mahahabang bakanteng lupain ang kanilang tibay. Kalaunan ay nagkampo sila sa disyerto. Sa gabi, habang nagpapalitan sa pagbabantay sa grupo, ginuganito ni Metz ang kanyang panahon bilang isang sundalo. Kahit na matapos ang hindi mabilang na labanan, inaamin niya na hindi kailanman nagiging madali ang pagkawala ng mga kasama. Malaking pasanin sa kanya ang pagkamatay ni Desjardins. Kinabukasan, isang malagim na bagay ang natuklasan ng grupo. Patay na ngayon ang tatlong mandirigmang Comanche na nakatakas sa nakaraang pag-atake. Naging malinaw na natunton sila ni Yellowhawk at Blackhawk sa gabi at tinapos ang sinimulan ng labanan. Dahil dyan, tila wala ng Comanche na gumagala sa lugar dahil karamihan ay dapat sanay limitado sa mga reserbang lupain. Nagpatuloy ang paglalakbay ng maraming milya hanggang sa wakas ay narating nila ang Fort Winslow sa Colorado. Doon, sa wakas ay hinihimlay ng grupo si Desjardins. Nang gabing iyon, naghapunan si Joseph kasama si Colonel Ross, ang kanyang asawa, at si Rosalie. Habang kumakain, hinimok ni Joseph si Rosalie na manatili kung saan mas ligtas, ngunit tumanggi ito. Pinili niyang ipagpatuloy ang paglalakbay kasama ang grupo, ayaw humiwalay sa mga taong tumulong sa kanya na mabuhay hanggang dito. Bago sila umalis, hiniling ni Colonel Ross kay Joseph na magsama ng isa pang bilanggo. Ang lalaki ay si Kapitan Tolan, isang sundalong hinatulan ng bitay dahil sa pagpatay sa mga katutubong pamilya sa labas ng labanan. Nag-aatubili si Joseph na pumayag dahil ang kanilang ruta patungong Montana ay dumadaan malapit sa kuta kung saan ihahatid si Tolan. Tinadtad ang isang buong pamilya ng mga kabayo gamit ang palakol. Doon siya umalis. Nagtalaga rin si Ross ng 2 bagong sundalo upang sumama sa paglalakbay, kapalit ni Desjardins, na inilibing na, at Woodson, na kailangang manatili sa kuta. Hindi nagtagal matapos ipagpatuloy ang paglalakbay, naharap ang grupo sa isa pang banta. Habang naghuhugas ng mga pinggan sa tabing ilog, sina Russell, Elk Woman, at Living Woman ay biglang dinala ng isang grupo ng mga lalaki. Nagawa ni Little Bear na makatakas at binalaan ang iba. Mabilis na natunton ni Joseph at ng iba pa ang mga kidnapper pabalik sa kanilang pinagtataguan. Nang tama na ang sandali, iginiit ni Yellowhawk na pangunahan ang pagsadjep. Determinadong protektahan ang kanyang pamilya, mabilis na naglunsad ang grupo ng isang pag-atake. Natalo ang mga kidnapper at pinalaya ang mga bihag. Ngunit ang tagumpay ay may kaakibat na isa pang pagkatalo. Isa sa mga sundalo ni Joseph ang napatay habang isinasagawa ang pagsadjep at inilibing siya ng grupo kinabukasan. Kapag nawala na ang panganib, mas lalong nagiging masakit ang katotohanan tungkol sa nangyari. Hindi lang basta dinukot ng mga kidnapper ang mga babae. Inabuso nila ang pamilya ni Rosalie at Yellowhawk na nag-iwan ng malalalim na sugat sa emosyon. Lalong bumibigat ang hirap na dinanas ni Rosalie dahil sa bigat ng kanyang tiniis. Samantala, sinimulan ni Kapitan Tolan na manipulahin si Joseph. Ikinakatwiran niya na dapat siyang patawarin, ipinapaalala kay Joseph na pareho silang lumaban sa iisang digmaan. Inaangkin niya na ang pagpaparusa sa kanya ay hindi makatarungan dahil maraming sundalo, kabilang si Joseph, ang kumitil ng buhay ng mga katutubo, ngunit hindi natitinag si Joseph. Alam niyang ang pagbitay kay Tolan ay para sa mga pagpatay na ginawa sa labas ng digmaan, hindi para sa mga aksyon sa larangan ng digmaan. Habang palayo ng palayo ang paglalakbay ng grupo, bumuhos ang isang bagyo at bamaha ang ulan sa kampo. Nang gabing iyon, itinali ni Joseph si Kapitan Tolan sa isang puno, na nag-iwan sa kanya na nakalantad sa nagyayelong bagyo.
Isang tahimik na paalala na ang kanyang mga krimen ay hindi malilimutan. Habang lumalalim ang gabi, sinusubukan ng grupo na magpahinga, ngunit nananatili pa rin ang tensyon. Tahimik na humakbang ang Mets tungo sa kapayapaan sa pamamagitan ng pag-aalok ng tabako kay Yellowhawk, isang maliit ngunit makabuluhang kilos ng paghingi ng tawad para sa lahat ng ginawa ng Amerika sa kanyang mga mamamayan. Biglang sumugod si Tolan, hinawakan ang sandata ni KD, at binaril ito. Nagkagulo ang kampo, gumanti ng putok si Joseph at sinugatan si Tolan, ngunit ang bilanggo ay nakawala sa dilim. Inutusan ni Joseph ang lahat na manatili sa kanilang pwesto, kumbinsido siyang mamamatay si Tolan dahil sa pagkaubos ng dugo. Ngunit si Mets, na labis na nababagabag ng kalungkutan at galit, ay hindi siya pinansin at tumakbo upang habulin siya. Ang umaga ay nagdudulot ng magkahalong katahimikan at dalamhati. Nagpapatuloy sila patungo sa Montana, ngunit ilang sandali pa lamang ang layo, natuklasan ng grupo ang dalawang bangkay na walang buhay. Patay na si Tolan gaya ng inaasahan, ngunit nariyan si Mets sa kanyang tabi. Ang kapalit ng paghihiganti ay napakalinaw na ngayon. Napahagulgol si Joseph. Sa maikling panahon, napakaraming tapat na lalaki ang nawalan sa kanya. Ang dapat sana'y isang simpleng escort mission ay nauwi sa isang bagay na mas malungkot at hindi mahuhulaan. Lumalala ang kondisyon ni Yellowhawk habang lumalala ang kanyang karamdaman, at nananatiling malapit si Rosalie, nag-aalok ng anumang tulong na makakaya niya. Sa paglalakbay, isang mapait na katotohanan ang isinisiwalat ng isang paglalakbay. Ang isang kakampi ay maaaring maging kaaway, at ang isang kaaway ay maaaring maging kaibigan. Sa digmaan at kaligtasan, lumalabo ang mga hangganan, at walang kasing simple ng katapatan at puot. Kalaunan, ang mga bundok sa unahan ay hudyat na malapit na sila sa kanilang destinasyon. Sa wakas ay abot kamay na ang Montana. Pinagnilayan ni Jose ang mga taon ng kanyang pakikipaglaban sa mga tribo at ang hindi mabilang na buhay na kinuha. Nauunawaan din ni Yellowhawk ang pasaning iyan. Ipinaalala niya kay Jose na ang kamatayan ay bahagi ng siklo ng buhay, isang bagay na hindi matatakasan ni Noman. Matapos ang lahat ng kanilang pinagdaanan ng magkasama, nagsimulang magbago ang loob ni Joseph. Pinatawad niya si Yellowhawk at sa wakas ay nakita niya ito bilang higit pa sa isang dating kaaway. Nakikita niya ito bilang isang lalaking dumanas ng parehong mga sugat, ng parehong mga pagkalugi. Pagkatapos ng ilang araw ng paglalakbay sa mas malalim na bahagi ng Montana, narating ng grupo ang Bear Valley. Pagkatapos ng 7 mahabang taon, nakauwi na si Yellowhawk. Dahil sa wakas ay nakapaligid sa kanya ang kapayapaan, siya ay huminga ng malalim. Ang mga Cheyenne ay nagdaraos ng isang seremonya upang parangalan ang kanilang yumaong pinuno. Ngunit ang kapayapaan ay hindi nagtatagal. Lumitaw ang isang rancher at ang kanyang mga tauhan, inaangkin na ang lupa ay kanila. Hiniling nila na umalis ang grupo at iginiit pa nga na ilipat ang katawan ni Yellowhawk. Ipinakita ni Jose ang mga opisyal na dokumento mula sa gobyerno, ngunit tumanggi ang mga lalaki na tanggapin ito. Bumunot ng baril at sumiklab ang isa na namang marahas na sagupaan. Natapos ang laban ng mamatay ang 4 na rancher. Ngunit ang tagumpay ay may pinakamataas na kapalit. Nabuwal ang lahat ng miyembro ng pamilya ni Yellowhawk maliban sa bunso, si Little Bear. Nawalan din ng buhay ang natitirang sundalo ni Joseph. Taglay ang matinding kalungkutan, isinagawa ni na Joseph at Rosalie ang isang Cheyenne sky burial. Inilapag ang bawat bangkay sa isang nakataas na platapormang kahoy na nakaharap sa bukas na kalangitan. Ayon sa paniniwala, nakakatulong ito sa espiritu na bumalik sa kanyang nararapat na lugar. Matapos ang lahat ng kanilang pinagdaanan, gumawa si Rosalie ng isang desisyon na magpabago sa kanilang buhay. Pinili niyang ampunan si Little Bear at planong dalhin ito sa Chicago. Binago siya ng mahaba at masakit na paglalakbay, at ayaw niyang hayaang harapin ng bata ang mundo ng mag-isa. Habang lumilipas ang ilang milya, nagsisimulang magiba ang pananaw ni Rosalie kay Joseph. Hindi lamang bilang isang matigas na sundalong sinanay upang mabuhay at sumunod sa mga utos, kundi bilang isang lalaking may kakayahang mahabagin. Isang taong natutong gampanan ang tungkulin at empatiya ng sabay. Si Joseph ay dumaranas ng sarili niyang pagbabago. Sa loob ng maraming taon, nakita niya ang mga katutubo bilang mga kaaway na hinubog ng digmaan at pagkalugi. Ngunit matapos maglakbay kasama si Yellowhawk at masaksihan ang sakit na pinagsaluhan ng magkabilang panig, sa wakas ay naunawaan niya ang katotohanan. Lahat ng tao sa lupang ito ay nagdusa. Lahat ay naglibing ng mga mahal sa buhay dahil sa isang alitan na pinalala ng puot, pagmamataas, at takot. Sa pagtatapos ng misyong ito, tahimik na gumawa si Joseph ng isang desisyon. Ang kanyang huling ginawa bilang isang sundalo ay hindi karahasan, kundi awa. Binabasag niya ang siklo ng pang-aapi na minsan niyang tinulungang ipatupad. Nang dumating ang sandali para magpaalam, taos-pusong nagpasalamat si Rosalie sa kanya. Tila naghiwalay ang kanilang mga landas, at inabutan siya ni Joseph ng isang libro tungkol kay Julius Caesar. Umaasa siya na ang bata, sa kabila ng kanyang mahirap na simula, ay lalaki na naniniwala sa kanyang sarili at nangangarap ng lampas sa mga limitasyong inilagay sa kanya. Ngunit habang naghahanda ang tren para umalis, may nagbago sa isipan ni Joseph.
Habang pinapanood si Rosalie at ang batang lalaki na sumakay sa sakayan. Napagtanto niyang hindi pa tapos ang paglalakbay. May malalalim pa ring emosyonal na peklat si Rosalie, at kakailanganin ng bata ng gabay sa isang mundong isa na siyang tagalabas sa sarili niyang lupain. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.